na ginagampanan ng pagtatakda ng minimum wage. So I think that's where we need to start defining what has long been held in both our labor code, in the PD 442, as well as in the Constitution. Madam So, Chair. yes. In fact, kaugnay po niyan, tingin ko nga po itong pagtatakda at pagtataas natin ng isang national minimum wage ay isang hakbang patungo sa living wage. Hindi pa siya yung living wage, pero patungo doon. It's a definition, ano? It's a schematic. Yung pagtataas is an amount, ano? So, tignan muna natin kung ano yung framework of understanding. Ano kaya ang dapat? Saka, Madam Chair, kung maaari, dahil nabanggit nyo dun sa framework setting na yan, yung wage setting mechanism, kung makapagtanong din ako ng tungkol po dyan. Kasi napag-usapan kanina, inaaway na namin ng bongga si Miss C. Kawawa naman. Well, hindi ko naman po aawayin si Miss C, pero kung pwedeng mag-follow up lang ng dalawang tanong kaugnay niyan, baka meron po silang maidagdag na sagot doon, Madam Chair. Siguro, umpisa na muna natin yung living wage and then we'll go back to you. Alright, okay. Madam. Kasi bahagi lang yung wage setting sa buong living wage, ano? Ano ang pagkaintindi ninyo ng living wage? Umpisan muna natin ang NEDA, sila yung mga ekonomista ng bayan. Yeah, Madam Chair. Sorry kumakain yata kayo. Hindi, tapos na po. Okay, mabilis ang NEDA, ang depth. Anyway, so... Saka yung PSA, paano ba kino-compute yung living wage? Anong pagkaintindi ninyo? Yung double decency threshold, yung mga ganyan ng European, yung needs-based ng ILO. Yeah. Paano ba yun? Yeah. Sa atin po kasi, well, number one, wala pa tayong official definition talaga ng living wage, no? Pero ang kami sa DepDev, we actually have, first of all, yung cost ng being able to achieve yung ambisyon. Yung matatag maginawa panatag. Wow. Na ang tingin namin, kung ito yung aspirational. And then, sasama na rin dito yung dati na sinasabi nga ni Senator Bam, what if some of these goods and services could be provided? Yes. Para makamtan ang pangarap. Ang bigat nun, ha? Yeah, pwede bang measurable yun? Meron po. In the pursuit of happiness, ganun ba yun? Ang equivalent natin para makamtan ang pangarap. Yun ang equivalent natin ang in the pursuit of happiness. Ambition natin 2040. Yes. Ambisyon. Yes. Pero meron din nga po, bagong labas lang to na framework from the ILO, yung cost. That's right. And needs, also the World Economic Forum. Na magkahalo na if you look at the food needs and then the housing needs, they are the what needs? The food tsaka yung housing. Meron silang tinatawag na normative approach ito. Yung sa food natin, yung pag-define natin actually ng food basket in the poverty line, that's actually normative na yun kasi we are imposing na dapat merong 100% RENI for nutrients, energy, and then 80% for micronutrients. Sa housing, wala pa po tayo, so that is still something that we will have to develop. And then, meron silang sinasabi na on health and education, ito po naman, relative approach to. So, depende sa sitwasyon kasi nga, sa ibang bansa, including us, no, marami dito ang publicly provided yung health and education. Pero in other countries, pero meron ka rin sa UK, for instance, no, libre din yung kanilang mga health. So, relative approach po yun, and then the other essentials. And that is why we will be requesting si Senator Bam, kasi hinihingi niya rin tong pag-aaral na ito, to give us mga 2 months, ma'am, to do the study and come up with the numbers. Yes, I think we need to, quite apart from numbers, at least meron tayong guidelines. Ano talaga ibig sabihin nito? Kasi nasa konstitusyon, yung labor code natin, una pa 1970s, 80s yung mga draft niyan Andyan na yung living wage, pero wala naman nakakaintindi kung ano ibig sabihin. Secretary Laguesma needs to go to the House. Is there any addition to the debate? Ang suggestion ko lang po, ma'am, kung dahil lumikha na rin po tayo ng PWG, para magkaroon ng pagtatag po, ano ba talaga ang ibig sabihin ng living wage? Baka pwede pong isama na rin natin yan. Ang labor sector, employer sector, sa government. Para hindi na po natin pagtalunan yung bakit ganyan ang nangyari.
kung meron na po tayong consensus, Kaya, paano correct. mapaloob yan sa living wage na yan, anong mga components yan, Kaya nga pwedeng mapabilis pa po natin ang talakayan. Oh, sige. Thank you very much, Secretary. Nag-volunteer kayo niyan, ha? Opo, ma'am. Kung sino Sinabi ko kung na sinong po yun nagbanggit, kanina, siya ang we are magtatrabaho. Po, ma'am. Thank you very much, Secretary Laguesma. Thank you very much for attending. Yes. Opo. Namin ay Kinakailangan habuli. Opo. salamat Mahirap po, ma'am. maliit na Po namin mababawasan si pa. Executive Director Chrissy ng Okay, FWBC. thank you very much. Yes. Thank you. Bibigyan po namin siya ng full authority na magsalita po. Ayan naman. Yes, Miss C. Sa pagtatakda ng mga wage hike, wage orders, ay meron ba kayong iniisip tungkol sa living wage? Ano mga component ng living wage, kumbaga? Yes po. Salamat po, Madam Chair. Doon po sa framework ng paggamit ng living wage, as early as the late 90s, nag-start na po kami mag-identify ng framework. At, Ba't ang tagal? Late meron- 90s, nasa 2025 na tayo. Hindi, ma'am. Meron na po tayong framework. Nakaka-30 years na yan. Oo po, ma'am. Kaya nga po, nag-start kami doon. Eh, 30 years, wala pang output. Meron na po. Aray ko po, ano ba Nasisimula yan? po na. O, ano na kayong output sa Ma'am, 30 meron years po na tayong- pagsisikap? Meron na po tayong framework na ginagamit sa board. At yun po ang ginagamit nilang Ano input sa framework na kanilang yun? wage Pwede nga determination. i-paliwanag. Yes po, dun po sa study po namin, ang family living wage po, tulad nung nabanggit nung kasama natin, is anchored on the concept of 2 minimum wage earners in a family. Using po as basis yung 7th decile ng ating income classification, wherein Parang walang kinalaman sa realidad yun. You're talking about the wage, you're not talking about the cost of living, the needs of the family. Hindi ba dapat doon ang simula ng living wage? Ano yung kinakailangan? Hindi yung magkano ang kayang bayaran. hindi Parang po, baliktad eh. hindi po, ang sinasabi ko lang po, yung concept ng family living wage. Dalawang minimum wage earners po ang ating because it's a concept of a family living wage. Kaya po naging gano'n yung Parang concept. baliktad Parang Tinignan lang, baliktad. Hindi ba kailangan lahat ng kinakailangan, lahat ng gastusin ng pamilya, yun munang bibilangin. yes ma'am. Madam Chair, Yes, interjection. Sorry. Miss C, interjection muna po. Dahil binigyan naman kayo ni Sec. Laguesma ng authority to speak on behalf of the department at sabi nga may bubuing technical working group, can we at least have during this hearing a commitment from DOLE na papunta dyan sa living wage na nasa konstitusyon na 3 dekada ng pinag-iisipan ng department na nasa ILO conventions, can we have a commitment na papunta sa living wage, talagang magtatakda ang DOLE ng mas mataas na minimum wage. And pangalawa, papunta sa living wage para makatulong na itaas ang minimum wage nationally na magiging bukas ang DOLE i-adjust yung wage setting mechanism. Halimbawa, baguhin ang komposisyon ng mga wage setting mechanisms. Pwede po ba yon, Madam Yes, Chair? ma'am. Base po dun sa na-mention ni Secretary, we are committed po to come up with revised methodology and we're gonna do it in coordination po with the ILO based on the 2024 International Standard Agreement of the wage experts in the ILO. In fact, we're already working on it now and we are in the process But you know, I don't have 30 years revising to the- spare, Miss C. I really don't. No, ma'am, Madam Chair, Miss C. For the nagbibigay lang po ako ng context na meron na pong initiative before. Pero But nasa meron na. na po Pwede ginagamit. pong i-submit ngayon Yes, ma'am. yung output po ninyo. Meron Kasi na hindi po ko kami maintindihan methodology. parang ang tabo nung pinapaliwanag mo, Meron po, nag-umpisa sa kayang bayaran, hindi nag-umpisa sa pangangailangan ng pamilya. sorry madam, I did not mean to confuse the discussion. Ang sinasabi ko lang po is I don't think I'm The- confused. I think that's what you said. I was saying Madam Chair, doon po, Miss C, doon po sa revised methodology, kasama po ba doon yung pag-adjust sa wage setting mechanisms? Kasama po ba doon yung posibilidad na baguhin ang komposisyon
Does your revised methodology include adjusting the wage setting mechanism? Yun po sa sa living wage, kasama po doon yung yung mga indicators na pwede po natin gamitin. Like doon po kasi sa ILO standard ngayon, kasama po doon yung apart from the the food component na kailangan ng isang pamilya. Yes, we already heard we Yusek Edilion. Opo. She already stated normative, food basket, housing, wala pa, health and education yung relative. Yun po yung kasama po doon sa ILO standards ngayon. Narinig na po natin yun. Paano naman yung DOLE? Kasi yun yung ILO, nabasa na rin natin yan. Maliwanag, that came out last year. It was big news all throughout the world. And we're also aware of the World Economic Forum. Ang tinatanong ko, paano naman yung National Wage Board at yung DOLE? Anong basehan ninyo sa living wage? Yun din po yung methodology na gagamitin. I suggest you just submit na lang whatever you have in writing kasi parang malabo, baka 30 years old na, baka inaanay na, kaya submit na lang po ninyo. Addition to that request, Madam Chair, Ms. C, kung pwedeng dun po sa submission ninyo, pwede nyo i-indicate kung yung pag-adjust sa wage setting mechanism, yung pagbabago sa composition nun, halimbawa, to give a stronger voice dun sa mga stakeholders, ay kasama po sa pag-adjust nyo ng methodology. At pangalawa, kung papunta dun sa finally, pagtakda ng living wage or at least trajectory papunta sa living wage, kung kasama po yung pagtaas ng legislated national minimum wage. Kung maaari po, Ms. C. We will work on that po, ma'am, and how the national minimum wage issue will play into that. Exactly, towards the living wage. Salamat po, Madam Chair. And I think, Madam Chair, there are interjections from this side of the table that want to be made. Teka, kanina pa nagwawala si Mr. Adonis. At saka si Attorney Espiritu. Ikiyan lang po kasi nahihilo na kami, gutom na kami. Magandang hapon, Madam Chair, at syempre sa ating mga senador. Unang-una po, para sa aming mga manggagawa, ang kailangan talagang sahod living wage. Ngayon, parang hinahanap ni Madam Chair kanina, ano yung elemento para masabi mo magkano yung living wage na tinatawag. Baka makatulong po, meron pong studies kami, at the same time ang Ibon Foundations. Hindi ko na isa-isahin kasi magtatagal Yung Ibon nandito nga. Yes po. Pero yung data na nasa akin, yung average daily minimum wage versus the living wage, di ba? Yung 481 versus 1,218. Yung ba yung tinutukoy mo? Yes po. Tawa ko din yun Opo. Para lang po maintindihan natin din. Ang pagkaintindi ko, yung wage gap, yung butas na kailangan punuin is 737, kulang araw-araw. Sa isang araw pa lang. Yes po. Pero yun po kasi yung equivalent ngayon ng family living wage. Yung basic needs na kailangan ng pamilya. So, nandiyan naman po, naka-itemize, pagkain, renta, etc. and so on and so forth. So, baka pwede po, yun kasi yung reality. Yun ang realidad na kailangan mong kumain, kailangan mo magrenta, magbayad ng kuryente, tubig, bahay, magpeskwela ng mga bata, mamasahe. So, ang tingin namin, hindi na natin kailangan lumayo para sukatin magkano yung living wage or alin ang konsepto ng living wage. Basically, yun na po. Kaya nga po, kung yan, at yan naman ang nakalagay sa ating constitution, kaya kami po, nagtutulak talaga kami na dapat yan yung i-legislate. Pero open din naman. Wala akong natanggap na position paper mula sa KMU. Meron ba kayong position paper? Yes. Para ipaliwanag yan na detalyado. Magsisend na lang kami. Pasensya na po, Madam Chair. Pero, padala para maintindihan namin ng maigi. Okay. Yes po. Kasi po, very welcome, Ms. Karen, suggestion. Yeah, thank you po. Yun siguro, huwag tayo masyadong lumayo kung concept para gawing realidad. Yun kasi yung realidad po. So, yun lang, Madam Chair. So, siguro, open kami sa legislative wage increase. Pero for me, gusto ko lang i-raise na kung magkano ang amount ng family living wage, dapat yun po ang i-legislate. Pero kung hindi pa aabot ganon, pwede namang any amount, agree ako na papunta yan sa pag-attain ng family living wage. Thank you po. Maraming salamat. Sa panukalang batas ni Senator Villanueva, dalawa yung ilalagay, may estimated cost of living, pero nakita ko, nagtataasan din ng kamay yung mga Employers Association, employers' capacity to pay. Kasi ayaw naman natin patayin lahat ng hanap buhay sa Pilipinas at mawalan ng trabaho ng tuluyan. Attorney Luke, ikaw yata ang sumunod na nagtaas ng kamay.
Yes po, Madam Chair. Thank you very much. Para lang makatulong din at bilisan ko lang din po doon sa discussion sa living wage, tama